Magandang araw mga banateros! Kahapon, nasa Senado tayo mismo ha. Sa gabi, hindi ho hearsay yun. Hindi chismis sa kanto yung mga nasasagap natin. Hindi ho screenshot lang. Hindi po yan na mga marites. Naandun tayo sa loob mismo. Nakita natin ang nangyari't galawan at kwentuhan ng mga opisyal at ng mga kusino-sino pa man doon. Kaya marami tayo babalita ngayong araw na to. Mga eksenang talaga nga namang nakakagalit, nakakainis, Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kung government agency ka, lalo na NBI, dapat respetuhin. 'Di ba? Dapat respetuhin ang co-equal branch ng amo nila. Tanda natin ha, they are co-equal branch of the executive, which is kinabibilangan ng NBI. Hindi dapat yabang, hindi sungit, hindi bastusan. Pero kahapon, parang may ibang level na ng hangin doon ha. Mismo yung kanilang NBI director, nakipagmurahan sa rallyista. Ang nakakatawa, naghahamon siya pero puno naman siya ng bodyguard. Diba? Alam mo, eto na lang matibag. Gusto mo, marami doon. Pwede mong hamunin kung gusto mo. Pero iwan mo bodyguard mo, iwan mo baril mo, iwan mo tsapa mo. Ikaw lang ata nakita kong NBI director na nakatsapa. Pilingero eh. Alam mo yun? Sorry ha, ang dami ko nang nakilalang NBI director dyan. Hindi naman nakatsapa yun eh. Totoo lang ha, kasi mga profesional yung mga yun. Pero siya, nakabarong, nakatsapa. Alam mo yung mga pretender na astig. Ganun eh. Yung tipong imbes na sumagot ng maayos, parang ang dating, bakit sino kayo? Di ba? Parang ganun eh. Hindi, ito ha. Mamaya, pag-usapan natin yan. Teka lang ha. Oh. Ang Senado po, hindi barangay o rambulan sa basketball. Ano, nanonood ka siguro doon sa mga basketball na nagsisikuhan. Kaya ngayon, hihimayin natin ng lahat. Ano nangyari sa loob? Anong nakita natin mismo? Ano ang mga kwentuhan? Pwede ko ba ikwento? Wag na lang. Hindi, kikwento ko sa inyo. Kwentuhan namin sa Senado kasi nabigyan po tayo ng pagkakataon na pumasok, kausapin si Senator Bato at ang ilang mga senador. Di ko na lang papangalanan. At bakit itong kabastusan nito hindi dapat palampasin? Dahil mga banateros, kapag ang tao may badge o may posisyon, may tsapa, ika nga, at may kapangyarihan, ay umasta na parang sila ang batas. Delicate yan ha. Hindi yan simpleng sungit, hindi na yan simpleng attitude. Ibang usapan na yan. Kaya dapat lang, ngayong vlog na ito, ay pag-usapan natin ng buong kwento. Ano ba talaga nangyari? Sino ba ang nag-authorize sa mga to? Ang tanong ba talaga NBI ba ito mga to? National Bureau of Investigation? O NBI? Nang babastos bago imbestigahan? Yan ang aalamin natin ngayon. Ha? Yan ay matinding katanungan ngayon. Naku po, mga NBI. Mga professional pa naman kayo. Idol ko pa naman kayo. Idol ko yung mga yan eh. Kasi yung mga NBI matatalino yan eh. Idol ko yung mga yan. Mga professional yan eh. Pero kahapon, naku, iba karakas nyo. Iba. At ano yun eh. Napanood ng taong bayan yun. Napanood ng taong bayan kung paano ninyo binugbog yung staff doon ng OSAA ba yun? Yung security. Ito yung mga Marines to eh. Oh, mga Marines ito. Marines. Yung mga Marines natin ito. Mga matitikas ito. Bubugbugin lang basta-basta ng nagpakilalang mga NBI. Ewan ko sa inyo, mga kababayan. Pero yan ang ating pag-uusapan ngayon. Matindi ho. Kasi alam nyo, may usap-usapan. Binanggit na rin po mismo ni Senator Amy na napag-alaman niya
na nag-authorize daw ng NBI na pumasok, manghuli, ay walang iba kung hindi si Senator Soto. Senator Soto, makinig ka na mabuti sa akin. Alam mo, nakakabulag ang kapangyarihan. Pero, ngunit datapwat, mas nakakabulag ang pera. Alin dun sa dalawa? Hindi, ako nagtatanong lang sa'yo. Alin dun sa dalawa ang bumulag sa'yo? Hindi ho. Na to the point na itakwil mo ang kapwa mo senador. Dinaig mo pa si Judas? Ay, hindi, walang dadaig kay Judas. Huwag mong gagawin yung ginawa ni Judas. Di maganda yun. Baka gawin mo yun. Maraming matutuwa pero ayaw ng Panginoon yun. Kaya huwag mong gagawin yun. Hindi kasi yun ang kwento eh. Sino nagkwento? Si Matibag po mismo. Si Director Matibag ang nagsabi mismo na nakipag-coordinate siya sa'yo. At pinayagan mong tumambay yung mga NBI para arestuhin si Bato. Ladies and gentlemen, makinig kayo mabuti. Tayo, hindi lang naman tayo isang beses nakapunta dyan sa Senado. Gusto ko nga maging opisina yan eh. Dahil biro lang po. Tatawa ako. Tapos hindi ito kasi tandaan ninyo, once you enter the gate, doon pa lang sa gate, papasok ng parking, papasok doon sa kanilang drop-off, doon pa lang, yun ay vicinity na ng Senado. Ibig sabihin, under the authority of the Senate. Or under the authority of OSA. Di ba? So, ibig sabihin po nun, pinayagan mo tumambay at abangan si Bato doon sa, wala sila sa gate wala sila sa labas ng gate. Nag-aantay sa building. Pinayagan mo. Kahit anong deny mo, sasabihin mo, hindi ko pinapayagan yan. Wala ganyan. Kasi dinideny niya. Mamaya papakita ko yung video. Pero nahulog siya sa sarili niyang salita. Kahit i-deny mo, hindi naman pwedeng tumambay ang may baril dyan. Mismo doon sa entrance. Pwede bang tumambay dyan? Tambay kaya ako dyan, may daladala ako. Sigurado huhulihin niyo ako eh. Baka ikulong niyo ako pagka may daladala ako dyan. Daladalang hopya, bibigay ko kay Marcoleta. Di ba? Sigurado, ikukulong niyo ako. Pero bakit nakatambay ang mga yan? Diyan. The only reason is pinayagan ng pamunuan ng Senado. Pinayagan nung OSAA. At sino ang boss ng OSAA? Alam naman ako. Alam naman si Bato. Alam naman si Marcoleta. Alam ko, astig yan si Marcoleta at si Robin, pero hindi nga mangingialam sa desisyon mo. Kaya huwag ka magtututuro. Daig mo pa demonyo eh. Kasi ganyan na ugali ng demonyo eh. Oo, ingat kayo mga kababayan, ganyan ng demonyo. Itetem ka ng demonyo. Oy, alam mo, sabi nyo ganyan, di ba? Tandaan nyo, ganyan ginawa kay Adan at kay Eva eh. Tinempt nila eh. Nung ahas, yung demonyo, tinempt nila eh. Si Eva at si Adan. Ano nangyari? Nagkasala. Nagturuan. Kung may daliri lang yung ahas, may tinuro niya siguro yung puno. Ganyan ang ugali ng demonyo. Aakitin ka, tapos after nun, pag nahulog ka, ikukundina ka. Ganyan ang ugali ng demonyo. Ituturo ka, tinan mo na, ikaw, wala ka pala demonyo ka, wala. Di ba ganyan? O anong ginagawa mo ngayon? Nagtuturo ka. Hindi ako. Yung OSAA. O, di ba? Ano ibig sabihin nun? Demonyo ka rin? Nagbabanal-banalan? Abay, magsama kayo ni Abante. Nadawit pa si Abante.
Alam mo, sana kausapin ka ng Holy Spirit. Hindi, totoo po. Hindi ako nagbibiro. Mali talaga yung ginawa mo. Pinabayaan mo. Isipin mo to ha. Ikaw ay magre-retire. Kaya tuloy marami nagsasabi baka naman retirement fee o retirement baon ang dahilan kung bakit pinayagan mo to. Kasi tandaan ninyo mga kababayan ha. Tandaan ninyo to mga kababayan. May akusasyon pa yung mga Marines na isa si Soto sa mga di umano allegedly according to the Marines of Zaldico, the ex-security of Zaldico. According to them, kasama ito si Soto na nabigyan ng maleta. Kasama ba ito sa deal ninyo kung ito ay totoo? Ako'y nagtatanong lang. Malinaw na tinatanong ko lang sa inyo, Senator Soto. At sa mga nakikinig dyan sa Senado, makinig kayo. Bakit nagawa yan ni Soto sa kapwa ninyo senador? Tapos ngayon dahil doon may nabugbog na osaa. Ano to? Kasama ba ito sa deal ninyo? Diyan di umano, sasabi ng mga Marines na ex-security ni Zaldico na di umanong nakatanggap ka ng mali-maleta? Ako'y nagtatanong lang ha. Kasama ba ito sa deal nyo? Kasi pinaiinit mo ulo ko eh. Alam mo kung bakit? Sorry ha, Soto ha. Dati pinagtatanggol kita eh. Kasi nanonood ako ng school bukol eh. Pero nakakainit ng ulo eh. Alam mo kung bakit? Kung yung Senado na huling inaasahan namin, mga Pilipino, na magsasabi ng totoo, na magpoprotekta sa batas, hindi kayang protektahan ng kanilang sariling tauhan. Hinayaan mabugbog. Kaano nyo kami poprotektahan, mga ordinaryong Pilipino? Kaya Soto, kung may bayag ka, ikaw mismo dapat ang magdemanda sa NBI. Bakit? Sabi ng direktor, pinayagan mo daw. Hindi ako nagsabi niyan ha. Ipe-play natin dito yung usapan ninyo dyan sa Senado. Yung pagdinig kahapon, ipe-play natin. Sabi daw mismo ng direktor, pinayagan ka. Pinayagan mo. So, sino sinungaling? Ikaw o yung NBI director? Eto, ipakita natin. Baka sabihin niya, pine-fake news natin siya eh. Eto, ipapakita ko sa'yo. Dito huling-huli yung kasinungalingan mo. Senator, former Senate President Soto. Thank you. Mr. President, may I be allowed to lay to rest this particular issue as far as I'm concerned? Because I have been mentioned in media by members of the Senate that as Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May sinasabi nagpakain pa, yung mga ganon. Let the records, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, hindi pa pwede, little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come.
Kaya ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. Dito huling-huli. When you say coordinate with OSAA, it only means pinayagan mo to coordinate with your people. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, sa akin, ako manager ng Mocha Girls. Alam nyo yan. Biglang merong nakipag-deal sa akin na booker. Kung gusto ko yung booking na yon, yung show na yon, ang sasabihin ko, okay, coordinate with my secretary o my assistant manager na si Toto. Hindi ko sasabihin na coordinate with my assistant kung hindi ko gusto yung show na yon. Ang sasabihin ko agad-agad, sorry, mababa ang budget. Hindi kaya, hindi carry. Hindi ko gusto mag-show dyan. O pangit yung bar nyo. O hindi maganda. O bastos yung yung bar na yan. Halimbawa lang. 'Di ba? Sa akin pa lang, sasabihin ko na no. Sorry. Pero once sinabi kong, coordinate with my people. Coordinate with my staff. Ano ibig sabihin nun? Pinayagan mo. Magpapalusot ka pa? Ayan na mismo sa bibig mo, lumabas. Coordinate with OSAA. Sa tingin mo lang gumamit ka ng utak kung meron ka. Ewan ko kung pumuti na rin yung utak mo. Sa tingin mo, kung hindi mo pinayagan at sinabi mong coordinate with OSAA, sa tingin mo sasabihin ng OSAA, hindi pumayag eh. Coordinate muna kayo sa boss namin. Di ba? Pwede bang sabihin ng OSAA na, okay, sige, go. Nang hindi ka pumapayag? Di ba? As simple as that, tanga na lang ang magsasabi na totoo yung sinasabi mo na hindi ka pumayag. Hindi naman pwedeng sabihin ng OSAA, hindi ka pumayag ha. Let's assume hindi ka pumayag. Let's assume. Hindi ka pumayag. Tapos sasabihin ng OSAA, sige okay lang. Tambay lang kayo dito ha. Antayin nyo si Bato, hulihin ninyo. Lalo na yung ganyan kakomplikado. Naturalmente, yung OSAA sasabihin nila, wait, chotomate. Kakausapin muna namin yung boss namin ha. Huwag kayong gagalaw dyan. Di ba? Kaya yung palusot mo, palusot ng mga tanga. Ano? So put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Wow! You know, like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Ayan na Senator naman. De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Pinadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Like, for example, in the case of Senator Trillanes, I was majority leader. And when he was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya eh. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para kumahanda siya ng damit at Alam mo, ito yung laging misleading na binabanggit nila eh. This is the most stupid argument ever. Paulit-ulit to. Sana yung mga nakikinig na senador sa atin, makinig kayo ha. Pwede bang paulit-ulit nyo ring sabihin sa mga taong nagsasabi, bakit yung kay De Lima pinayagan? Bakit yung kay Trillanes pinayagan? Dahil ang nag-issue nun
ay Korte ng Pilipinas. Yung kay Bato, ang nag-issue niyan, hindi nga bansa. Isang organisasyon lamang na kailangan ng treaty for us to be under that organization. Anong ibig sabihin? Hindi pwedeng basta-basta lang arestuhin ng banyagang authority. Isipin nyo to Again, it's not even a country. ICC is not a country. It's just an organization of third world country. Tapos, tayo magpapasailalim at itutulad ninyo doon sa kaso ni Trillanes at kaso ni De Lima na Korte ng Pilipinas ang nag-issue. That's even a disrespect to our court. They're not equal, they do not have power, tapos gayon, i-compare nyo pa? Alam mo, Senator Soto, palit na lang kaya tayo dyan. Palit na lang tayo kasi ewan ko, yung mga ganyang argument mo parang kabubuhan sagad sa buto eh. Pagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already. Makapagtrabaho na tayo, kung na pupunta usapan. Yeah, for clarity, former Senate President, one, I asking for a report, but I remember Senator De Lima stayed in her room for a few days. Yan. Before that, no? So the way that they're saying, Pero Senator Cayetano, that's beside the point. It's a different warrant. surrendered right away is she was allowed to exhaust remedy. Now, as Senator Pia, Senator Loren, Senator Aimee, and Mark Villar were in the room with me, it was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niyang aarestuhin namin. Ayan, no? Ang linaw. So, sino ang sinungaling? NBI director o si Soto? Dapat alamin, ipatawag yung NBI director. Kasi sinabi ng NBI director, pinayagan sila ni Soto. Sabi naman ni Soto, hindi sila pinayagan. So, sino sinungaling? Sana ipinpoint ng Blue Ribbon yan. Blue Ribbon, Marcoleta, kung talaga matikas ka, ano mo nga yan? Hindi tama yan eh. May nagsisinungaling eh. Dapat makita natin kung sino yung sinungaling doon sa dalawa. Kami ba iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? So I corrected him. I said, Hindi kung ganun pinayagan ang man kayo, they're my witnesses. I'm just Senate President. So ang sinabi ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag, makipaghabulan kayo, di ba? So yun ang sinabi. And sabi namin, ang sagot nga niya, sir, nakita niyo nung umabot na sa loob ng session hall, hindi na naming hinabol. So sabi ko, that doesn't make it less problematic. That means you have to stop, no? So, Senator Pia, you were there, so please feel free to speak. For full disclosure, Nakita niyo yung reasoning ni Director, ni NBI Director? Sabi nila, nung nakita na namin pumasok sa session, hindi na namin sinundan. Hindi na namin hindi na namin pinasok. Pero may matindi. Eto, ang galing ng argument ni Senator Pia I Cayetano. asked him after it was established na nakipaghabulan hanggang dito. So sabi niya, ni NBI Director, sabi ko sa kanila, wag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so
ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin nyo? And then, medyo hindi niya na sinagot yun. So, that's what is the logical conclusion na hanggang tumungtong sa session hall, habulin nyo, gawin nyo, because I asked, what is your objective na i-serve yung warrant? Yes. So, may kasamang habulan. And basically, the Grabe, answer no? seems to be yes. And He did say yes, but And Major wasn't General no. Samonte said that at 2 p.m., the warrant of arrest was shown to former Isa yon. Dito nabubuking mo talaga sino-sinungaling eh. Pangalawa, eto pa. Yung mismong OSAA na head at that time. Kasi ngayon napalitan na eh. Ito yung sinabi. Senate President in the presence of undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Ito ulit. Nyo? Sorry. And then, medyo hindi niya na sinagot yun. So, that's what is the logical conclusion na hanggang tumungtong sa session hall, habulin nyo, gawin nyo, because I asked, what is your objective na i-serve yung warrant? Yes. So, may kasamang habulan. And basically, the answer seems to be yes. And He did say yes, but And Major wasn't General no. Samonte said that at 2 p.m., the warrant of arrest was shown to former Senate President in the presence of undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Oh. Ayan, mismong OSAA head nila, sinasabi na talagang pinakita daw kay Soto, pero wag lang i-distribute. So alam mo, you allowed it. But consistent with the Senate President said, earlier this morning, NBI Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as guidance of the former Senate President Vicente Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President, the President undersigned, but copies were not allowed. So in the report kasi po, sir, ni Sergeant at Arms, the arrest was coordinated, not just the arrest warrant. That's why maybe the media, this was submitted during the session. Grabe, no? Booking. Yes, but I clarified that I do not believe that the actual manner. So there are two issues, no? Was it coordinated, which they're saying that they're disputing that. Secondly, the manner in which they carried out the order. Senator... Mr. President, It was clearly coordinated. Si Director Matibag nagsabi na etong OSAA head nila, sinabi rin na sa harap mismo daw ni Soto, si Soto na lang ang nagtuturo at sinabi, hindi ako wala akong kinalaman dyan. How can you lie, Soto? How can you lie? Panalangin para sa bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sa gitna ng unos at panganib, Ikaw lamang ang aming sandigan, ilayo mo kami sa kapahamakan, at pagaanin ang dinaranas ng aming bayan. Bigyan mo ng lakas ang mga nawalan, pag-asa ang mga nasaktan, at tapang ang mga tumutulong. Pag-ibayuhin mo ang aming pagkakaisa at pananampalataya, upang sama-sama kaming makabangon at mapalitan ng luha ng pag-asa at kapayapaan. Gabayan mo po kami at ipaalala na lagi kang kasama namin anuman unos ang dumating. Pagpalain mo ang aming bansa, Panginoon, at ituro mo sa amin ang daan ng pag-asa at kapayapaan.
Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buhay at kinabukasan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen.